etong si Senator Amy Marcos dito po kay Sara Duterte. Dahil kung makikita nyo mga kababayan, meron pong tinutukoy etong si Amy Marcos na asyong aksaya. Yung laging travel daw po ng travel at dapat daw po bawas-bawasan na mga kababayan yung mga pagta-travel abroad lalo na sa gitna ng oil price hike. So ngayon, eto, pakinggan po natin. Hindi daw magandang halimbawa ang mga opisyal na bumabiyahe abroad at nagsasaya habang naghihirap ang taong bayan. Yan Sino ba yung mga opisyal o nasa sa gobyerno mga kababayan na travel ng travel abroad at puro pag-aaksaya ang ginagawa mga kababayan at gamit-gamit pa nga ang pera na mga kababayan Pilipino po natin allegedly. Di ba walang iba lang naman kung hindi ito pong si Vice President Sara Duterte. Dahil habang pinapasahod po siya ng marami sa mga kababayan Pilipino po natin, wala po siyang ibang ginawa kung hindi mag-travel abroad mga kababayan, lalo na sa gitna ng krisis na pinagdadaanan po ng ating bansa. So ngayon ituloy pa natin. ang banat ni Senadora Amy Marcos sa gitna ng pagsirit ng presyo ng langis sa ating bansa. Pero sino ba ang kanyang pinasasaringan? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pinatitigil na ni Senador Amy Marcos ang tinagurian niyang asyong aksaya sa gobyerno. Sa panahon ngayon, dapat daw naghihigpit ng sinturon at kailangang pantay-pantay lahat. Banat ng senadora, nagawa pa raw ng opisyal na di niya pinangalanan na bumiyahe abroad at magpa-party sa kabila ng pinagdadaanan ngayon ng maraming Pinoy dahil sa pagtaas na... Sino ba yung mga opisyalis mga kababayan na nasa sa gobyerno ang mahilig po mag-travel abroad? Di ba walang iba lang naman kung hindi si Vice President Sara Duterte, lalo na kapag may sakuna dito po sa ating bansa. Di po ba malimit nasa sa ibang bansa po siya? So iisipin ko na lang na ang pinapatamaan dito ni Senator Amy Marcos ay walang iba kung hindi etong si Vice President Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Ng presyo ng langis. Yung mga asyong aksaya dyan, tumigil-tigil na. Ay. Talagang kinakailangan gawin yon. Pero yun nga, dapat pantay-pantay ang pagsisikip ng sinturon. Kasi yung ibang opisyal naman, kung saan-saan pa naglalakbay, kung saan-saan pa pumupunta, panay pa yung pa-party, palagay ko, hindi naman magandang halimbawa yun. Yang Vice President Sara Duterte, bawas-bawasan mo na daw yung mga paglalakbay mo. Yung mga pagta-travel abroad mo, yung pagiging asyong aksaya mo, tanggal-tanggalin mo na daw yan. Kailangan maghigpit muna ng sinturon. So paano yan? Kung magta-travel abroad ulit si Vice President Sara Duterte, lalo na sa kalagitnaan na nasa krisis po ang ating bansa, napakapangit po niyan tingnan. Kaya kung ako kay Vice President Sara Duterte, kaysa mag-travel abroad po kayo, harapin nyo na lamang po yung impeachment po ninyo. Much better. Anyway, tuloy pa natin. Shoutout kay Ma'am Lily Pabuelos, kay Abitan, mega love shoutout po sa inyo, tsaka kay Sniper 69, mega love shoutout Makailan lang ay bumiyahe sa US ang kapatid ni Senator Amy na si PBBM para sa kanyang talumpati sa special plenary meeting ng UN General Assembly sa New York. Sino nga ba si asyong aksaya sa gobyerno na tinatukoy ng senadora? At bakit tila kapatid niya ang kanyang pinatutungkulan? Hindi naman pwedeng si Presidente ang patamaan niya kasi may purpose yung pagpunta ni PBBM ng ibang bansa. At maliwanag mga kababayan na may dahilan po yon. Unlike sa mga paglalakbay ni Sara Duterte na wala naman pong dahilan. Ano po, dahil kung titingnan nyo mga kababayan, diba, lalo na kapag may kalamidad dito sa ating bansa, hindi naman po natin matagpuan si Vice President Sara Duterte. Kaya nga iisipin ko na lamang na ang pinapatamaan ni Amy Marcos dito ay walang iba kung hindi yung kanyang best friend na si Sara Duterte. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Si Asyong Aksaya ay isang karakter na ginampanan ng limaon ng batikang aktor na si Chiquito. Nag-umpisa ito sa mga iginuguhit ng kilalang Pinoy cartoonist na si Larry Alcala noong dekada 70, panahon ng administrasyon ni Ferdinand E. Marcos. Para tuligsain ang magarbong pamumuhay ng unang pamilya sa kabila ng paghihirap ng maraming Pinoy. Ngayong nauulit umano ito, nanawagan si Senador Amy na gawin ang lahat ng pwedeng gawin para makatipid. Kabilang ang pagkonsidera ng carpooling, hindi lang ng mga empleyado ng pribadong sektor kundi maging ng pamahalaan. Lahat ng pwedeng gawin, dapat gawin na. Yung work from home, kailangan palawakin. Maliwanag na yung digital, napaka-importante. Yung carpooling, importante. Yung daylight saving time, ibalik na natin yan. Lahat yan nagawa na natin. Suportado naman daw niya ang emergency powers para sa kapatid na Pangulo
para mag-suspend o mabawasan ang excise tax sa langis. Pero mga kumpanya ng langis lang daw ang makikinabang dito. Kaya muli niyang iginiit na tapyasin na rin ang VAT sa langis at itaas ang tax exemption ng mga manggagawa sa mga ganitong pambihirang panahon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. At saka ang isa dyan mga kababayan, speaking of paghihigpit ng sinturon, abay wala ba magagawang aksyon ang Senado sa patuloy na pag-absent po ni Senator Bato de la Rosa at hindi na po pagpasok sa Senado pero diretso pa rin ang pagtanggap po niya ng sweldo. Di po ba pinag-uusapan natin ngayon ang pagtitipid? Lalo na at nahaharap po ang ating pamahalaan ng ating bansa sa isang krisis mga kababayan na kung saan marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang talagang nararamdaman yung epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Di po ba mas maganda na makaramdam din yung Senado, lalo na at si Senator Bato de la Rosa ay hindi po nagpapapasok pero diretso yung pagsweldo. Kita nyo mga kababayan, nagsalita po si Senator JB Ejercito at sinasabi po dito na yung ethics complaint versus Senator de la Rosa posibleng mabasura daw po mga kababayan. So ngayon ito pakinggan po natin. May mga bumabatiko sa patuloy na pag-absent ni Senator De La Rosa sa Senado pero ang sinampang reklamo laban sa senador, posible lang daw na babasura. Live mula sa TV5 Media Center nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, anong paliwanag ng Senate Ethics Committee? Sige, para umusad yung ethics complaint na naisampa laban kay Senator Bato de la Rosa, kailangan daw munang amyendahan ang rules ng Senado. Yan ang paliwanag ni Senator J.V. Ejercito bilang chairman ng Senate Ethics Committee. Bakit? Ba't kailangan amyendahan, Jiggy? Kasi sa ngayon, wala sa rules ng Senado yung tinatawag o yung usapin kaugnay sa no work, no pay, lalo na sa mga senador na nag-a-absent ng matagal, gaya ni Senator Bato de la Rosa. Walang Saka biruin nyo mga kababayan, ang tagal-tagal na hindi po pumapasok itong si Senator Bato de la Rosa at matagal na rin po siyang tumatanggap ng sweldo galing po sa pera ng mga kababayang Pilipino po natin. Tapos ang makikita ninyo, lalo na ngayon sa panahong ito, sinasabi ni Senator Amy Marcos na kailangan maghigpit ng sinturon. Pero kung mapapansin nyo, di ba ang totoong asyong aksaya, bukod kay Sara Duterte, masasabi rin natin na ito pong si Senator Bato de la Rosa, bakit tumatanggap siya ng sweldo pero hindi po siya pumapasok?